Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan, sa gitnang kanluran na aking pinagmulan. Sila'y nalilito, ba't daw ako nagkaganito? Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Ang bandang Asin ay nagsimula noong 1976 na pinangunahan ni Mike Villora o mas kilala sa tawag na Nonoy at Cesar Banyares na kilala sa tawag na Saro. Sila ay nakakilala sa isang pabaw sa Manila bilang isang musikero at tinawag silang Mike and Cesar. Makalipas ang ilang taon, nakilala naman nila si Lolita Carbon na naging pangatlong miyembro ng grupo. Nakasama rin nila si Henry Musola na isang drummer at si Benjamin Absede na isang keyboardist. Hinango ni Mike Villora ang pangalan ng kanilang banda sa isa sa mga kanta ng The Rolling Stone, ang Soul of the Earth. Pero nabago ito sa pangalang Asin matapos formula sila ng kontrata sa isang pangunahing record label under Vicor Music para sa kanilang unang album na Asin, na pumatok sa masang Pilipino dahil sa mga Pilipinong awitin at paggamit ng ilang katutubong instrumento. Tulad ng ilang banda, ang bandang Asin ay maharap din sa ilang pagsubok na mantong sa pagkakabuwag ng kanilang grupo. Sa kalaunan, bumuo si Lolita Carbon ng sarili niyang banda na tinawag na Lolita and the Boys. Si Sir Banyares ay nagpatuloy naman sa pagsusulat ng awitin at pagtugtog sa ilang mga gig, habang si Mike Villora naman ay nagpatuloy sa pag-aaral sa kursong Civil Engineering. Ilang taon din hindi naging aktibo ang grupo, ngunit taong 1983, mayroong grupo ng mga mag-aaral mula sa Cebu ang naglayo na magsama muli ang bandang Asin, na kaagaran namang tinugon ng mga dating miyembro ng bandang Asin. Nagkaroon sila ng isang reunion concert na ginanap sa Cebu Coliseum na sinundan pa ng ilang concert sa ibang bahagi ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, nabuo muli ang bandang Asin at nakapag-release pa ng ikatlong album na tinawag ng Himig ng Lahi. Nakilala at nadagdag din sa kanilang grupo si Fred Aban o mas kilala sa tawag na Pendong, na isang songwriter at bahista. Taong 1984, nakapag-release sila ng isang experimental album na tinawag ng mga awitin ng bayan kong Pilipinas. At taong 1985 naman ay nakapaglabas sila ng compilation album na tinawag na Asin sa Tubiling Panahon. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsikat, muling nadisband ang bandang Asin dahil na rin sa ilang intriga na dahilan ng pagpapatalisik kay Mike Villora sa grupo. Sa kanilang pagkakawatak-watak muli, si Lolita Carbon ay bumuo muli ng sariling banda na tinawag na Nene, si Fred Aban naman ay bumuo rin ng sariling banda na tinawag na Grupong Pendong, habang si Cesar Banyares naman ay bumalik sa kanyang bayang Sinilangan sa South Cotabato. Subalit taong 1993, ika-18 ng Marso, isang masalimuot na pangyayari ng maging laman ng balita sa radyo at telebisyon ang pagpatay kay Cesar Banyares sa isang karaoke bar sa kamay ng isang abogado na si Gilberto Catalunya at sa dalawa nitong kasamahan, at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang mga salarin. Pagkalipas ng ilang taon ay muling nagsama-sama ang ilang huling natitirang miyembro ng Asin noong 2000 at nagplanong bumuo muli ng isang album, ngunit hindi ito natuloy dahil na rin sa pagkakaiba na konsepto sa musika na gusto nila. At noong 2002, nagsama muli sina Lolita Carbon at Fred Aban upang ipagpatuloy ang Asin. Nakapagpalabas sila ng album na pinamagatang Pag-ibig, Pagbabago, Pagpapatuloy. At nasinton pa ito ng isang album noong 2004 na Ang Bayan Kong Sinilangan sa paglalakbay sa awitin ng Asin. Samantalang si Mike Villora naman ay nagpatuloy sa kanyang mga gig kasama ang kanyang partner na si Gingy na tinawag ang kanilang tandem bilang Noy Gingy Interactive. Sa sumunod ng mga taon, ang bandang Asin ay muling nabuwag at nagsama-sama na lamang sa kanilang reunion concert.
Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin sila sa larangan ng musika sa pagtugtog ng ilang concert, gig at tour sa ibang bansa. Ang bandang Asin na isang folk rock band ay nag-ambag ng husay sa pagpapahayag sa pamamagitan ng mga awitin na nauukol sa isyu sa kapaligiran, sa ating buhay at kaganapan sa ilang bahagi ng Mindanao. Hindi mo naman mababaw siya, pero siya mabubo ka pa. Balak pa ako. Si Junel pumatay? Ay. Eh, Ano mo, pulgar? Otra ay nakatingin binabagal ito. Paperang ko si leopard ko. Ay, paperang ko si leopard ko. Ay, dragon. Pakita mo. Masyadong mahal. Oras ko wala sa akin. Pwede mo yun, ibigay sa'yo ng Leo. Saka dragon. Sabi mo, pake ko. Talaga panggatan yung binabayan mo na ako ng gawin naman sapagkat wala akong sa akin imbas nangyari Sabi mo, orin mo yung mga pwede ka kakaiwan ka na ngayon sa day nalipet ibang rapos ng lupit na hindi nagpapakong kailangan kalikit na hindi mo kaganahan nito ay makaas ang hindi ka sa tingnan. Para kita niya huwag daw magulo. na para kita mo panoorin mo yung mamang taon na ayun. Kumalong ka na agad. Ha? Ang daan ka ay pwede mag-ibat. Lalayo o kasi mag-taksin. Sabay-sabay kami siya. Nagulo ko. Kapag ikaw basa niya, taga po nasa tulas niya. Nagpalakadan sa akin yung una ko. Ano na, nagulong sila. Ikaw nag-una sa'yo, muulong sila. Mamaya, alis na si Tito. Lahat ay pangalan. Yung dating nakawas. Report yung manihalat pa sa akin. Kung nilalim mo kung walang bayan din na.
yung kantang Lolose na si Kurita ang may gawa. Ang mga gawa ni Kurita ay patungkol sa kaibigan, matatanda, at napili ko na ditong kanta niya ay Lolose. Ang Lolose ay isang kantang pangmatanda pero yung nilalaman nun ay isang maganda, katulad ng gusto niyang maglakad ng matuwid pero ngayong katandaan niya ay di na niya magawa. Lahat kasi ng ginagawa niyang pagkabata ay ngayon hindi na niya nagagawa kasi bawal na mababad, tapos bawal na mapagod masyado kasi sobrang katandaan na o mapano siya. Tapos yung gumawa ng kantang Lolose ay si Kurita. Parang pag binasa o pinakinggan mo yung isang kanta, marami kang naiisip na idea kung ano si Lolose sa isang kanta. Kasi i-relate ko sarili ko doon kasi ako may lolo sa lugar ng poblasyon, Butos, Bulacan, na dati ay marami siyang kayang gawin pero ngayon bawal na kasi marami siyang nararamdaman sa katawan at masela na ang kanyang kalusugan kasi sa sobrang katanda. A few moments later. Anong fish ang laging basa? Ano? Hito. Hito ako, basang-basa sa ulan. Tumawa ka! Ang bandang Heber. Si Heber Gonzalez Bartolome ay pinanganak noong November 4, 1948 at namatay noong November 15, 2021. Ay isang Filipino folk at rock singer, songwriter, kompositor, makata, gitarista at pintor. Ang kanyang musika ay naimpluwensyahan ng estilong tradisyon ng Philippine folk and religious melodies. Siya ang nagtatag ng Banyuhay, isang protestang banda na may tatak na tunog ng kubing, isang katutubong instrumentong pangmusika sa Pilipinas. Ang kanyang mga komposisyon ay inilarawan bilang isang natatanging rock at blues at Philippine ethnic rhythms. Naging hit ang kantang Nena ni Bartolome noong 1977. Ang kanyang kantang Tayo'y Mga Pinoy ay isang finalist noong 1978 sa Metro Manila Popular Music Festival. This song is called Tayo Mga Pinoy ni Herbert Bartolomeo. Ayun na natin. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanok, huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pangok. Dito sa silangan, ako'y isinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sarili, kulay kayo manggi, ngunit di ko maipakita ang tunay na sarili. Kung ating hahanapin ay matatagpuan, tayo ay may kanyang dapat na hangaan. Subalit nasaan ang sikat ng araw, tayo ay humahanga doon sa kanluran. Bakit kaya tayo ay ganito? Bakit nagnagaya kung meron naman tayo? Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pangot. Thank you po. Pen Band. Sino nga ba ang nasa likod ng banda na yon? Walang iba kundi si Mr. Emilio Estrella Sanglay Jr. o mas kilala natin sa pangalan na Emil Sanglay. Pinanganak noong January 7, 1953.
was a Filipino singer, songwriter, also for his experimental music and innovation toward ethnic pop music in 1978. Emil Sanglay was also neo-ethical music in the Philippines. Grabe no? Yung mga walang meaning na kinakanta natin nung mga bata pa tayo, nabibigyan ng mahusay na another version ng mga tanyag na masikero gaya ni Mr. Emil Sanglay. Pakinggan nga natin ang ating paboritong kinakanta nung mga bata pa tayo na dinagdagaan ng mga liriko ni Emil Sanglay at aawitin naman ito ng kanyang anak na si Jobinda Sanglay para sa atin. Roll PTR. Pen, de Sara pen, hindi kanya nga crush, umaasa ka pa rin. How, de Carabao, crush forever ko, baka ikaw. Huwag kang mag-alala, makukuha rin kita. Baka naman crush.